Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte, your host, Mel Elizalde po, mula sa ating studio Elizalde Broadcasting po dito sa Kalakhang, Maynila. Ngayon ay February 21, 2024. But before we start, gusto ko pong batiin yung aking mahal na anak. Happy birthday sa iyo, Erickson. I hope na all is well sa iyong buhay ngayon at naniniwala akong makakayanan mo ang lahat. Good luck sa iyo. At siyempre sa aking kumadre na ninang nitong anak ko na she will be celebrating her birthday tomorrow, February 22. Birthday na aking mahal na kumadre, Miss Merlin Anyo Nuevo. Advance happy birthday sa iyo, Mare. Baka bukas hindi tayo maka-ere, pero makaka-ere. Gusto ko lang ako unang makabati sa iyo ngayon. Yan po. At sa ngayon, alam nyo naman na itong ating Kadiskarte program ay talagang ginawa po natin ito para magtulungan tayo sa mga bagay-bagay na didiskartehan natin. Dapat, di po ba? Kasi alam nyo naman po, masalimuot ang buhay. Maraming problema. At syempre, dami-dami hong mga sagabal dito po ba? Kaya nga, tayo ay nagbabasa ng mga libro na kung saan ay makapagbibigay po sa atin ng mga guides para sa ating mga problema sa buhay. Kung paano tayo didiskarte. Yan. Kaya ito po, binabasa natin ang libro ni Brian Tracy, isang American journalist at author ng Believe It to Achieve It. Ayan ho. Gusto ko i-share sa inyo itong Gusto kong i-share po sa inyo itong gusto kong i-share ko sa inyo ang kanyang kaalaman para sa ating lahat. Di po ba? Dahil pagka tayo ay may mga dreams sa buhay, gustong gawin. Minsan tayo ay naaantala because of so many things na sa pang-araw-araw na gawain ay nagiging sagabal. At akala natin ay hindi na matutupad ang ating mga minimiti sa buhay. Pero tayo ay persistent at saka sinasabi nga na maalwan tayo na mag-isip at nananalig sa ating sarili. Everything will be possible. So, kung naalala niyo po ng mga nakaraang mga topics natin dito sa Believe It to Achieve It, ang una po nating tinalakay noon ay identify limiting beliefs. Ayan. Ina-identify ho natin kung ano yung mga limited na mga pagkakaintindi natin sa mga bagay-bagay. No? Tapos ang pangalawa noon, replacing limiting belief into empowering belief. Di po ba? Tinalakay natin yan. Yung mga limitations natin, kinakalimutan natin yun at dapat isipin natin na yun ay gawin para maging ma-empower tayo, na magkaroon tayo ng pag-iisip na, hindi, kaya ko to. Yan, di po ba? At ang pangatlo ay develop clear visions of your future. Yan po ang importante, di po ba? Kasi, kumbaga po, ay meron tayong plano, di po ba? May plano tayo sa buhay natin. Ano ba ang plano natin? So, especially nung tayo po ay nagsisimula pa lamang sa buhay, kung tayo ay talagang nag-iisip ng maayos na buhay, may plano tayo for everything that we are going to do. Di po ba? At ngayon ay pupunta na tayo sa ika-4. Take actions and be persistent. Ayan, galing nun, di po ba? Kailangan lahat ng iyan ay tuparin natin at gawin natin na makatotohanan. Ano po yung ibig sabihin ng take action and be persistent? Pag nalaman ho natin yung mga kailangan natin gawin, umaksyon agad tayo.
at maging persistent. Ano ho yung persistent? Kulit, no? Makulit ka, gawin mo nang gawin. Kung ikaw man ay nagkakamali, try until you succeed. Hindi yung try until you die. Di ba? Ganun lang ho yun eh, di ba? Sabi nga po, success requires consistent action, not just wishful thinking. Di po ba? Yung ngarap ka ng pangarap, wala namang ginagawang aksyon, wala po yon. Walang mangyayari sa buhay natin pagka ganyan. Kinakailangan yung ating success ay nakasalalay po sa ating magaling na aksyon para ho sa yung mga sa mga nakikita nating mga sa sine, di po ba? May mga aksyon yung bida, di ba? Okay sa alright, pero pagka walang aksyon ng bida, nakatunganga, wow. Wag na natin sabihin bida siya. Hindi rin siya kontrabida, no? Kasi ganyan ho ang buhay, kinakailangan aksyon at saka maging makulit sa ating mga aksyon. At sinasabi nga po, kung natatandaan nyo, medyo nagkamali rin ho ako nung nakaraan. Sinabi ko na, kailangan ho, hindi tayo bara-bara. Okay din ho yun. Pero alam nyo po, mas maganda pala. Kahit ho bara-bara, basta uma-action tayo. Hindi po ba? Mali ako doon. I stand to be corrected, no? Kahit na bara-bara yung action natin, at least tayo po ay uma-action at tayo po ay persistent sa ating mga aksyon. At sa pag-action po natin, na ito man ay bara-bara, nakikita po natin yung ating kamalian at kakulangan. Yan, di po ba, no? Pagkatapos natin umaksyon ng medyo bumalandara na naman tayo sa mali, ay mali, di ba? At least, nakita ho natin, ano ba yung mali ko doon sa ginawa ko? Yun, marirealize nyo. And then, take another action, no? Kahit na bara-bara, uma-aksyon. Kaysa naman ho sa walang aksyon na nanaginip ka lang, wishful thinking ka lang. Hindi po ba? Yon. Pero bago po tayo magpatuloy, I want to shout out itong mga po natin, regular viewers. Miss Chodora Villato is watching with you. Oh, thank you so much, Chody. And thank you very much for the nice lunch yesterday, no? At siyempre, si Kuya Chot Velasquez is watching also. Thank you so much. At guys, Miss Chody Villato, kahanga-hanga po itong ating kaibigan na to. Talagang, bakit po kahanga-hanga? Kahit po siya ay single parent na dahil namayapa yung kanyang husband a few years back, pero ang kanyang 3 anak ay natataguyod po niya at nabibigyan niya ng kaukulang guidance. Believe po ako kasi yung kanyang anak na nag-iisang babae, wag naman nung magagalit, yung iba dyan. Bata pa rin itong si Hana, napaka-teenager pa. Pero malayo po doon sa mga ibang nakikita ko na medyo may sobrang makabago. Pero itong batang ito, guided by her mom, na talagang nakita ko naman mabuting ina at talagang hands-on siya sa kanyang mga anak. At saludo ako sa iyo, Chody. Okay. So, yan po. Alam nyo, kailangan ho natin na tayo ay maging mapagmasid sa mga achievements ng ating mga kapwa. Kahit na, nga po, minsan narinig ko yung isang kaibigan ko, ano bang ating ngayon? Hindi, housewife lang ako. Huwag niyo pong nilalang ang housewife. Napakalaki pong nakaatang sa inyong balikat, sa ating balikat, being isang housewife, no? Kasi marami sa atin, housewife nga, pero hindi niya napagtagumpayan na guide ang kanyang mga anak, no? Pero lumalayo yata tayo sa ating topic. So, yun po, yung number 4 natin na sinasabing Believe It to Achieve It by Mr. Brian Tracy na ating pong tinatalakay. Sabi nga yung ika-4, take action and be persistent. Ayan, mga kadiskarte ko, Sinasabi ko po sa inyo na ang pagiging makulit at paulit-ulit na pagtatry natin sa mga bagay-bagay na hindi natin napagtagumpayan sa una, pangalawa, pangatlo, at so many times. No? Remember, yung ex-president ng United States, sino nga yun? Abraham Lincoln. 20 times failed siya bago siya naging presidente ng Amerika. Pero sabi nga po,
hindi siya nagsawang mag-try and try again sa kanyang magandang layunin at yung kanyang the best dreams. At yun nga, naging isa siya sa mga presidente ng isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo, ang Amerika. Di po ba? So, yan po. Don't forget na yung magte-take tayo ng action sa ating mga nilulunggating mga dreams at mga pangarap, mga nais makamit sa buhay. Siyempre, yung magagandang pangarap na nais makamtan, hindi yung pangarap na yumamang ka dahil magtitinda ka pala na shabu. Ay, wag ho ganon. Talagang failure tayo dyan, no? So, ang gagawin ho natin, lagi tayong mag-iisip ng paraan at wag tayong matakot na kung tayo man ay sa una, pangalawa at so many times na tayo ay naging failure, maging persistent po tayo, maging makulit at huwag magsawang paulit-ulit na itry muli kung paano makukuha ang corona ng tagumpay. Di po ba? Yan ang talagang dapat. Di po ba? Sapagkat pagka ganyan ng tao, mas malamang na siya ay maging matagumpay. No? Pero pagka sa isa, dalawang beses, nawalan na kayo ng gana o nawalan na kayo ng tinatawag na yung persistence nyo, nawala na rin yung mga action nyo na gusto, ibig sabihin, hindi kayo palaban. No? Talunan kayo. Balitan nyo na yung apelyido nyo, si Mr. Talunan ka na. I'm just joking. No? Hindi po ba ganon? Dapat sa ating mga kababayan, no? Lalo na yung mga brilliant na mga estudyante. No? Ito po, gusto ko nga palang batiin yung 3 estudyanteng nag-OJT dito sa atin. Ano nga pangalan yan? Miss Jana Villato and Ray Carcido, ang magaling na estudyante na, meron po siyang talent. Ang galing mag-drawing itong batang to using pencil. No? Kaya ina-announce ko kung sinong gusto magpa-drawing ng litrato niya ay makipag-ugnayan dito sa Elizalde Broadcasting. At akong bahala, mapagawa natin. Syempre, may bayad. And of course, the other one, yung isa na sa mga OJT, si Lizardo Villafando. Alam niyo naman kung anong talent itong batang to. Ang galing tumugtog ng gitara, pati kumanta, original composition. Sabi ko nga, mula ngayon, ako na manager mo. Nakatutuwa po ang mga estudyante. Sila po ay senior, high school sa isang eskwelahan dyan sa Quezon City. But I can see that those students will become successful in the future kasi nakita ko po na magagaling sila at mabubuting mga bata. Yan ang pag-asa ng bayan. Sabi nga po ni Dr. Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kapag nakakakita po ako ng mga ganyang estudyante, nabubuhayan po ako ng loob. Alam niyo po ang inyong lingkod, Mel Elizalde po, ay naging guro sa Maynila for 38 years. Sa secondary public school teacher po ako dito sa Manila. At marami po tayong experiences sa mga estudyante. But then, nakikita po natin, iba-iba po ang mga uri ng estudyante natin. At kapag nakakita po ako ng ganito, katulad dito sa 3 nag-OJT sa atin, ay talagang humahanga po ako. Dahil kahit na sila ay mula sa mahirap na pamilya, talagang mga persistent ng mga batang ito para sila'y magtagumpay. Ngayon pa lang nakikita ko na. Kaya maraming salamat sa mga magulang na nag-guide. Isa na si Miss Chody Villato na binabati ko, of course. At saka yung mga magulang ng 2 binatang nandito sa atin. No? So yan po. Kaya nga sinasabi natin, itong take action and be persistent. Nakita ko dito sa 3 batang ito. Kasi talagang marurunong at saka dinadagdagan pa nila ang kanilang kaalaman at very persistent na malaman nila ang kanilang mga gagawin bilang OJT student, no? Yan po. So, bago tayo hiwa-hiwalay pansamantala, gusto ko pong batiin, siyempre, yung mga kaibigan natin, si Mr. Rodolfo Santo Domingo, CPA at licensed broker. Baka kailangan nyo yan. Kontak kayo dito sa Elizalde Broadcasting sa ating pong landline, 8820-3805. Para makontak nyo si Mr. Rodolfo Santo Domingo, isang licensed broker at the same time CPA po yan.
Of course, our CPA, Mr. Ray Pabilona, another CPA, gwapo na. Brilliant pa. Sir, diba? Sip-sip ako. And of course, our former principal, Mr. Dr. Loida D. Diaz, ang principal na isa sa pinakamabuti at magaling dyan sa Division of City School. At isang ina ng mga guro. Dahil naikwento ko nga sa inyo, na kahit na po wala na po ako doon sa eskwelahan na yon, eh talagang handa pong tumulong ito si ma'am. Naalala ko po nung nag-organize kami ng studio, ay kahit siya galing sa Baguio dahil nag-seminar siya bilang principal pa, and tumuloy-tuloy pa siya doon sa aming office. Hindi ko po makakalimutan yon. At nagpadala pa siya ng kailangan namin na podium na gagamitin po ng pagsasalita ng ating guest speaker, walang iba kundi po si pinakatanyag na senador. Naging senador po si Eddie Ilarde, na at isang magaling na broadcaster. Siya po yung nag-cutting ng ribbon ng ating pagbubukas ng studio natin sa UN Avenue that was so many years back, no? At of course, I want to say, hello, to former principal of our school, Arellano High School, kasi nagkaroon ho tayo ng gift-giving dyan itong last December 2023, and we are so grateful to Principal John Butch Lacaro, na ngayon po ay na-assign siya sa isang malaking paaralan also dito sa Manila, no? Hello sir, kumusta po kayo? And our friends, Miss Eunice Abanto and Miss Emily Molo, at ang aking pong inaanak na guro din dyan sa eskwelahan niya? Quirino High School. Miss Salve Todok Robles. Ang inaanak ko po sa kasal yan. Mabagaling na bata. At of course, yung inaanak ko rin na teacher leader, si Ramon Miranda. Si Ramon Miranda, yes. Kuya Chot Velasquez, what can you say po about procrastination? Aba, procrastination, yun po yung nag-iisip ka, nagdidili-dali ka, di ba? Yung bang hindi mo alam kung tutuloy ka ba o hindi, parang gano'n. Yan yung ibig sabihin ng procrastination, na bago ka mag-develop ng action, para bang, hindi ko yata ito kaya, parang gano'n, no? Nakapag-delay lamang po yun ng inyong success in life, parang hinihintay mo yung push ng iba. Hindi. Kailangan po manggaling sa inyo yun. Kailangan magkaroon ka ng strong motivation, the will to get things done. Importante. Di po ba? Pag wala kayong will to get things done, malabo pa yun sa Ilog Pasig, no? Pero sa mga kasama, yung Ilog Pasig ngayon, lumilinaw na, no? Nakikita nyo po ba yung ating proyekto ng Bagong Pilipinas, no? Proyekto ng ating gobyerno ay palinawin at pagandahin ng Ilog Pasig. O parang gano'n, di ba? Hindi na, wala nang procrastination na nangyayari. Kaagad, inaano ng ating Pangulo. At syempre, kaakibat niyan, napakadaming problema. Number one, saan po dadalhin ang mga nakabalandrang mga mamamayan natin dyan na walang kakayahang mamuhay? Syempre, saan manggagaling ang budget? Yan na naman sa ating gobyerno. Pero hindi nag-procrastinate ang ating presidente sapagkat alam niya na magagawa niya yan sa tulong ng kanyang mga advisors. At syempre, sa ating mga mamamayan. Para sa atin ho lahat yun Ilog Pasig, biro nyo, pagagandahin na, makakadaan pa ho yung mga darko dyan. Darko, mga bangka, para ma-avoid natin ang traffic, pwede tayo magdaan dyan yung mga bangka dyan na magtutuloy-tuloy papuntang south, di ba? Ang ganda po yan. At saka magandang-maganda sapagkat magiging parte po ng na pag-uumpisahan ng mga turista. Di po ba? Pag nakita na, well, I've been in Manila for so many times, but this time I want to see the Ilog Pasig. Right, di ba? I want to see the Ilog Pasig because according to the news, pinaganda ng gobyerno. Di ba? At syempre, meron na tayong mapapasyalan. At pag nakita natin ang kagandahan yan in the near future, very near, very soon,
aba, matutuwa tayo, di po ba? At syempre, ngayon pa lang, binabalak na ng presidente kung saan patitirahin yung mga nakabalandra dyan. Hindi naman gagawin ng presidente yan kung hindi niya kayang gawin ng lahat ng iyan. At syempre, meron ako narinig sa radyo na nanawagan, paano ho yung mga nakabili ng ano dyan? Kami po'y merong mga title ho dyan. O ba, huwag kayo mag-alala, babayaran ho yan. No? Hindi naman kayo palalayasin dyan, lalo't meron kayong mga dokumento. Meron kayong resibo, di ba? O huwag kayo mag-alala. Yun nga ho, walang resibo bibigyan ng tahanan ng ating gobyerno. Yung pang wala. Yung iba po, they fear failure kaya hindi umaaksyon. Tama yun. Totoo yun. Yung iba, kaya hindi umaaksyon, wala. Natatakot sila na mag-fail sila. Pagkatakot po ang ating, pag matakot tayong mabigo, maunsyami, parang sa pag-ibig, no? Naknambakan daming tao sa Pilipinas, di ba? Pagka nabigo ka sa pag-ibig, carry on, di ba? Ilan bang mga lalaki at mga babae dyan, no? Dami, no? Hindi tayo pa mauubusan, no? Di po ba ganyan? O kaya nga, ang ating magiting na kaibigan, Ginoong Samuel Gabot is watching. Thank you very much for watching, sir. We miss you. Talaga hong kita nyo ngayon, hindi ako nakapag-programa nung dahil dami pa tayong problema, sir. But very soon, ayoko na po mangako Kasi kung nadatnan nyo po kanina na meron tayong 3 OJT, baka sakali po maayos na natin ito, no? Ayoko na pong mangako kasi dami po natin mga problema sa dito sa what do you call this? Technical, no? Technical aspects ng ating studio, but then very soon, no? Sapagkat gustong-gusto ko na rin po talagang muling makasama ang ating dating kasama, walang iba kundi si Samuel Asintado Gabot. Tumahimik kayo, asintahin kayo yan, no? Kaya maganda ho yan, no? Good afternoon, Ma'am Mel. Kapansin-pansin na you are full of energy. I love it. Yes, kasi po sabi nitong ating advisor, Tita Mel, ibalik mo yung mo parang inaantok ka lagi. Nagagalit ho sa akin Kaya sabi, kailangan maging lovely ka. Try my best. Ito po. Kaya hindi ko na ho iniisip na na inaantok ako. Persistent din ako na mapagbuti ko po yung ating programa. Gusto ko kasing makatulad ninyo na walang kakupas-kupas. Abangan nyo po makapartner ko muli si Mr. Samuel Asintado Gabot. Asintindihin ko yung lahat niyan. Bala kayo, no? Napakaganda hong magaling na broadcaster at isang magaling na writer din. So, yan po mga minamahal nating kadiskarte. I hope na nabigyan ko kayo ng mga tips. Alam mo yan, talip tips, no? Sa mga take actions and be persistent sa mga dreams natin, sa ating mga pinaplanong maganda. Basta yung mga pinaplanong maganda, okay sa alright yun. Wag lang yung plano na pangit, no? Ibig sabihin, makapagbibigay pa sa atin ng mas bigat na problema, no? Lalo na po kung yung ang pagkakapirahan iniisip mabilis na pagkakapirahan pero illegal. Wag nating isipin po yan. Magtiyaga tayo sa pa 50 pesos, 20-20, okay sa alright. Hindi po ba? So, hanggang sa muli, mga minamahal naming taga-subaybay, please don't forget to like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.